Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa dalawang issue na paulit-ulit na ibinabato, inaakusa kay dating Pangulong Marcos Sr. na itong si PBBM ayaw niyang harapin. Palaging no comment o ayaw niyang mapag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Okay, nagdi-deny palagi. Okay, no, kahapon, excuse me. Humarap si PBBM sa mga foreign media. Foreign Correspondents Association of the Philippines at itinanong sa kanya itong mga issue na ito. Dalawang issue. Una, yung ill-gotten wealth ng Marcos family. Sa New York ngayon, may pending case sa New York tungkol nga itong ill-gotten wealth na ito. Anong sagot ng Pangulo? It's hard for me to answer. I really haven't looked at it in years. My role as president is more important. That is my first priority. So, ayaw pag-usapan ang mga nakaw na yaman. Alleged nakaw na yaman. Malala ko, excuse me, malala ko nung nagbisita sa Australia, di pa in-interview siya ng ABS, basta ABS Australia. Tinanong ulit yan, nako, parang hindi nakapaghanda ang Pangulo na utal-utal siya sa pagsagot na patawa-tawa hanggang medyo nainis yung nag-interview na, why are you laughing? What's so funny about this? So medyo nakakahiya ang dating dahil hindi niya napaghandaan yung tanong na yun. Medyo mas maganda pa dito dahil inamin niya na I have no comment on that. Anyway, magko-comment ako mamaya tungkol sa nakaw na yaman. Next, tinanong din siya tungkol sa alleged human rights abuses committed during the time of his father. Kasi ang panawagan, once and for all, mag-issue na lang siya ng public apology para matuldukan na ang issue. Anong sagot niya? He also refused to comment. Kaya iwas palagi. Ganon din sa Australia, nung nagbisita siya doon, tinanong din ito, wala rin. Utal-utal ang ano. Okay, so ito. Unahin ko muna itong human rights abuses. Ang tanong, meron bang mga abuso, human rights abuses ng panahon ng martial law? Martial law boy ako kasi 1972 dineclare ang martial law, second year high school na ako. Kaya naranasan ko ang martial law. Meron bang abuso? Lalo na nung pumasok ako sa military service, 1983, Marcos Sr. pa rin. So, throughout my growing up, my early development as military officer, Marcos. Okay. From my personal experience, merong human rights abuses committed during the martial law regime of Marcos Sr. Kahit Marcos loyalist ako, kami as a family, marami kaming magagandang alaala panahon ng martial law. Kasi magaan ang buhay noon eh. Generally, tahimik. Kahit kaunti-kaunti lang pera, marami kaming nabibili. Magaan. Malayong mas magaan ang buhay noon. Panahon ni Marcos Sr. kumpara ngayon. So, nakapag-aral kaming mag-asawa dahil sa magandang governance ng Marcos Sr. Libre ang aming pag-aral sa State College. Kaya lang, pagdating sa human rights abuses, meron.
pumasok ako 1983, Marcos years pa yon, naabutan ko abuso ng mga sundalo sa mga civilians. Kaya meron. Kaya kung ako ang Marcos Jr., maghingi na lang ako ng apology. Kaya lang, I don't know kung alam niya bang may. Kasi nung panahon yun ata yung na-portray na image niya sa Made in Malacanang, parang wala siyang pakialam sa buhay. Wala siyang pakialam sa governance. Panahon yun. Yun ang kwento-kwento. Happy-go-lucky. Kaya hindi niya alam kung anong nangyayari nung panahon yun. But to me, as a person, I have witnessed some abuses. Although, in fairness naman, hindi naman state policy, hindi naman utos ng Pangulong Marcos Sr. na mag-abuso ang mga men in uniform. Kaya lang, in the performance of their duties, ang mga sundalo, dahil meron ng insurgency, napakahirap yung balance ng tuparin mo yung mission mo sa counter-insurgency at saka yung pagprotekta mo ng human rights. Napakahirap. Kaya may mga civilian na aabuso. So, mas mabuti pa kung ako, mag-issue na lang ako ng apology. Ano mang mawawala? Kung mag-issue ka ng apology, ayaw niyang mag-issue ng apology, sa kanya yun. Hindi na natin saklaw. Basta, to me, sinasabi ko lang, may mga abuso. Okay, punta naman tayo sa nakaw na yaman. Nung una, kahit anong ibinabato sa Marcos family tungkol sa nakaw na yaman, depensa ako ng depensa na hindi. Dahil 20 years siya, mayaman na sila dati. Kasi naniniwala ako na may Marcos Gold. Kaya lang, naniwala rin ako na yung Marcos Gold o Marcos Wealth na yon, na pag nanalo si PBBM, gagamitin pagtulong sa Pilipino. Kasi yun ang nakalagay sa last will and testament ng Pangulong Marcos Sr. Kaya naniwala ko doon. Kaya sinuportahan ko ang Marcos Jr. Kasi kung makuha yung Marcos Wealth na yon, makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Anong nangyari ngayon? Wala naman. Tahimik naman. At ang suspicion, allegation, marami nang nagsasabi. Si Atty. Roque, sino pa? Yung programa ni na Doc Lorraine Badoy, na kung bakit biglang kumiling ang Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, ang kasunduan, yun na yung Marcos Wealth para makuha nila. Yun ang allegation na naririnig ko kay Atty. Harry Roque. Kaya parang ibinenta ang taong bayan, yung kapakanan ng taong bayan. Kaya nakaw na yaman, according to Atty. Roque, meron kasi may decision, pati yung human rights. Meron kasi may decision ang Supreme Court sa Pilipinas na bigyan ng compensation ang mga human rights victims panahon ng martial law. At ang gagamitin yung mga na-freeze na mga ill-gotten wealth para ibayad sa mga human rights victims. Kaya, dito sa Pilipinas, even the United States, may mga court decision na doon na freeze ang mga assets at ibabayad, gagamitin ito pambayad sa mga human rights victims. So, meron talaga. So, ano ngayon? Sayang na pagkakataon, yung ma-clear sana ang pangalan ng Marcos family. Ito, nababasa ko lang na comments ng aking mga subscribers. Imbes na linisin ang pangalan ng tatay niya tungkol sa aligasyon ng pagnanakaw, pinapatunayan itong nakaupo ngayon na tama yung allegation.
Ganon yung mga comments na nababasa ko. Kasi kung tignan mo ang estado sa ating bansa pagdating sa korupsyon, grabe, malala ang korupsyon ngayon, kaliwat kanan. Isa na yan, yung wala na tayong balita, yung nangyari sa National Food Authority, yung bigas na sana para sa mga buffer stock, para sa kapuspalad, ibinenta doon sa mga negosyante at nakinabang ang negosyante at mga opisyalis ng NFA. Kaya 143 NFA officials sinuspend ng ombudsman. Sana mabilisan ang para mapa. So, yun, corruption. Grabe, lumalala ang korupsyon nakawan sa ating bansa itong administration na ito.